gonna get me all like. Hindi takat si Frank sa mga babaeng manloloko, ang delikado ay yung mga babaeng 30 na, may asawa, matured, kalmado at sobrang nakakaakit, yung tipong nakakaadik. Lahat ng hindi mo alam, alam niya. Lahat ng di mo kaya, kaya niya. Si Mary, hindi talaga basta-basta, sanay na sanay sa laro. Mabilis pa sa 4:00, nakuha agad niya ang loob ni Frank. Isang simpleng galaw lang ng katawan, isang tingin lang ng mata, tuluyan nang nahulog si Frank. Dagdag pa ang tama ng alak, sino bang makakatanggi sa ganitong agresibong babae? Pero gaya ng lahat ng saya, maikli lang ang tagal. Sa gitna ng init ng sandali, biglang dumating ang boss at pinatigil sila. Wala silang nagawa kundi maghiwalay kahit ayaw pa nila. Pagbalik sa kwarto, binigay ni Mary ang card na tinaagaw niya sa boss, at sinabing hati sila sa kita. Yun pala, lahat ng lambingan kanina, palabas lang. Pero ayaw ng boss ng hati-hati ngayon, gusto niya mas malaki ang parte niya. Nagmatigas si Mary pero sinaktan siya ng boss kaya pinukpok niya ito. Biglang nagkagulo sa loob, may mga tunog ng santuhukan at kalabog. Si Frank, narinig yun at sumilip, pero sa takot, tumakbo pa palayo. Oo, tama ka, duwag siya. Ilang araw lang ang nakaraan, nahuli niya ang asawa niyang nakikipagluksong baka sa kapitbahay. Pero hindi man lang siya lumapit, pinanood lang habang nagluluksong baka yung dalawa, tahimik lang sa labas, walang imik. Ngayon, ayaw din sana niyang makialam. Pero naalala niya si Mary at kung gaano siya kagaling kanina. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagdadalawang isip, nagpa siya siyang bumalik. Pagpasok, sinunggaban niya ang boss, parang body slam ang ginawa. Di na nakaangat si boss. Napansin ni Frank na may baril sa mesa, halatang masamang tao si boss. Kaya tinutukan niya ito, pinilit na mangakong di naguguluhin si Mary kailanman. Matapos ang eksenang parang mala Robin Padilla, tumakas silang dala ang pera ng boss, balak magsimula ng bagong buhay. Pero syempre, hindi ganon kadali ang buhay. Ilang oras lang, nasira ang kotse ni Frank. Buti na lang may pera si Mary, may kasama pang halik bilang pampalubag loob. Lalong lumalim ang relasyon nila. Sa gitna ng biyahe, gusto sanang mag-move to the next level ni Frank pero tumanggi si Mary. Sabi niya, isa lang siyang dancer, di bagay kay Frank. Dahil sa totoo niyang sinabi, napaisip si Frank, at sa huli, tinanggap niya pa rin si Mary at piniling makasama habang buhay. Pagkatapos ng drama, nagpatuloy sila sa biyahe. Pero maya-maya, may pulis na humabol. Akala ni Frank dahil sa ginawa nila sa bar. Tinatago niya agad ang pera kay Mary. Buti na lang, hindi pala iyon tungkol doon, babala lang ng pulis na may mga masasamang nag-aalok ng sakay sa daan. Tapos, napansin ng pulis ang ganda ni Mary, binigyan pa siya ng calling card, sinabing tawagan daw siya kung kailangan. Nang makaalis na ang pulis, nagpatuloy sila. Pero di kalaunan, may lalaking nagngangalang Uncle Bay na nagpatulong makisakay. Nakaramdam ng duda si Mary kaya tumanggi, at binigay na lang ang calling card ng pulis, sinabing doon siya humingi ng tulong. Umalis silang dalawa, pagsapit ng dapit hapon, nakahanap sila ng motel para magpahinga, di nila alam, kasabay noon ang paparating na panganib. Pagdating pa lang, naglandian agad sila na parang walang tao sa paligid. Hindi nila alam, pinanunod sila ng matabang Maniakis na si Fatty, na may masamang plano. Ang totoo, black motel pala iyon. Pinapatay nila ang mga babaeng magaganda para gawing sisig, at yung pangit, ginagawang tuyo, in short mga cannibal ang mga taong ito. Ilang taon na silang ganon, walang nakakaligtas, walang kaalam-alam si Frank at Mary, doon pala sila tumuloy. Pagkatapos mag-check-in, pumunta sila sa kainan, at doon nila nakita ulit si Uncle Bay. May kakaiba si Mary na ramdaman pero di niya masabi. Habang kumakain, naging bastos si Uncle Bay, inuungkat pa ang trabaho ni Mary. Halatang gusto niyang mag-away ang dalawa. At nang nagtagumpay, umalis si Mary, nasaktan, habang si Frank, pinigilan ni Uncle Bay kaya di na sumunod. Nang gabi, pumunta si Frank sa kwarto ni Mary para humingi ng tawad. Pero pagpasok niya, nakita niyang halos walang suot si Mary. Dahil di naman siya galit, hanggang sa nauwi iyon sa mainit na lambingan. Di nila alam, pinapanood pala sila ni Uncle Bay sa CCTV. Siya pala ang tunay na may-ari ng motel. Kinabukasan, nagdesisyon si Mary na huwag magsuot ng bra para paligayahin si Frank sa breakfast. Pero si Fatty, nainis na sa landian nila, nilagyan na ng gamot pampatulog ang inumin ni Mary. Bago pa uminom si Mary, biglang nagkikisay ang pipi na babae sa motel, pinipindot ang doorbell para magbabala. Nagkagulo, at sa takot na mabuking, nilabas ni Fatty ang baril. Buti na lang, may baril din si Frank. Nagkatutukan silang dalawa. Sa huli, sumuko si Fatty, dahil may utos si Uncle Bay, bawal masaktan si Mary. Tumakas agad sina Frank at Mary, iniwan ang motel.
Pero si Uncle Bai, nakangiti lang habang pinapanood silang umalis. Dahil sa direksyon na tinatahak nila, doon mismo may mga tao niyang nakapwesto. Ibig sabihin, papunta sila sa sariling kapahamakan. At tama nga, nasalubong ni na Frank at Mary ang mga tauhan ni Uncle Bai. Isa sa kanila nagkunwari na pulis para pakalmayan si Mary, sabay baril ng stun gun. Habang yung isa naman biglang tinakpan ng ilong at bibig ni Frank. Ang bilis nilang kumilos, sa ilang segundo lang, nadala na nila pabalik sina Frank at Mary. Pagkatapos ng successful mission, si Frank tinapon sa malaking hukay, walang tubig, walang pagkain. Kung magtatagal pa siya roon, tiyak magiging tuyo siyang parang tapa. Tuyong-tuyo at may mga buto at bangkay sa loob, malinaw na wala nang makakalabas doon. Alam na ang kasunod, kung hindi siya mamatay sa gutom, tiyak sa init ng araw. Sa kabilang panig naman, binuhat ni Fatty si Mary papasok sa isang tagong kwarto. Inihiga niya ito sa mesa. Habang tinitingnan ni Fatty ang magandang katawan ni Mary, halata na may masama siyang balak pero wala siyang lakas ng loob para gawin ito. Isa kasi si Mary sa mga pag-aari ni Uncle Bai at walang sino man ang pwedeng humawak sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ilagay si Mary sa isang selda, ikandado ito, at maupo ng tahimik para magbantay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Uncle Bai sa motel. Inutusan niya ang tauhan niya na linisin si Mary, tapos ginantimpalaan niya ito ng halik. Nagising si Mary sa malamig na buhos ng tubig mula sa hose. Napayuko siya sa isang sulok, tinatakpan ang sarili ng mga kamay. Pero ang tauhang babae, walang kahit kaunting awa. Pagkatapos noon, pumasok si Uncle Bai, dala ang isang upuan. Umupo siya at diretsyong sinabi ang gusto niya, na kumbansihin si Mary na manatili sa kanya. Agad itong tinanggihan ni Mary. Sinabi niyang mahal na mahal niya ang nobyo niya. Nakagugulat, hindi nagalit si Bai. Tahimik lang siyang tumalikod at pumunta kay Frank. Tiningnan niya ang lalaking nakakulong at tinuksong mabuti, pinuri pa si Mary na, napakaganda, at eksaktong tipo niya. Nagngit-ngit si Frank sa galit pero wala siyang magawa kundi panoorin si Bai habang paalis ito na mayabang ang ngiti. Kinagabihan, akala ni Uncle Bai panalo na siya, kaya nag-celebrate at nagpakabusog. Pero di niya alam, si Mary sa basement, sa loob ng selda, nadampian ng kamay ni Mary ang isang pako sa sahig. Palihim niya itong itinago sa likod. Sabay nagunat na parang walang nangyayari. Hindi na makatingin si Cookie sa iba, nakatitig lang siya sa kanya. At nagsimula ng gamitin ang kanyang alindog para sa plano, ang beauty trap. Nilalandi niya si Fatty, pinapalabas ang mga kilos na nakakaakit. Bahagyang binuksan ng zipper, umaalon-alon ang dibdib, bawat galaw niya parang sinisindihan ng apoy sa loob ni Fatty. Di na nakatiis si Fatty, binuksan ang kulungan. Pero matalino rin siya, kinadina muna ang isang paa ni Mary. Dahan-dahan lumapit si Mary, kumindat, nagsalita ng matatamis, hanggang sa tuluyan ng mabaliw si Fatty sa Bowgli. Pero sa gitna ng init, biglang sinaksak ni Mary ng matalim na pako sa mata si Fatty. Napasigaw ito ng malakas. Sa kabilang banda, si Frank naman, may dumating na tagapagligtas, tauhan din ni Uncle Bai. Pero galit na ito kay Uncle Bai dahil nilalandi raw lagi ang asawa niya. Kaya nagdesisyon siyang tulungan si Frank, nagkumpisal muna ito hawak ang Biblia, tinali niya ang sarili niya ng lubad sa leeg at tumalon para magpakamatay. Dahil dito, syempre, nagulat si Frank pero ginamit niya ang pagkakataon, at nakalabas din siya, umakyat gamit ang katawan ng lalaki. Pagkaahon, narinig niya ang sigaw ni Mary, kaya dali-dali siyang pumunta sa basement. Doon, nadatnan niya ang magulong na eksena, si Mary nakawala, si Fatty duguan. Tinulungan niya si Mary, binunot ang posos, at sinipa pa si Fatty ng ilang beses. Pero hindi nila alam, naririnig na pala ni Uncle Bai lahat ng ginagawa nila. Nagsimula ang habulan. Sa isang sangandaan, di nila alam kung kaliwa o kanan. Buti na lang, tinulungan sila ng pipi na babae, tinaturo niya sa kaliwa. Akala nila ligtas na sila. Pero yun pala, planado na ni Uncle Bai. Dumaan siya sa shortcut at hinarang ang kotse nila. Mukha siyang handang pumatay. Akala ni Frank may superpower si Uncle Bai, pero pinaharurot niya ang kotse, at boom, nasagasaan si Uncle Bai ng diretsyo. Tapos na agad ang kalaban. Si Mary, tuwang-tuwa, sinigawan pa si Uncle Bai habang paalis. Matapos ang lahat ng gulo, naging mas malapit na sila ni Frank, literal na magkasangga sa buhay at kamatayan. Umuwi si Frank, at sa wakas, umamin na sa asawa. Pero kakaiba siya ngayon. Nangasa rin siya nung kabit na kapitbahay ng asawa niya, sinuntok niya ito agad, unang beses siyang naging tunay na lalaki.
Alam niyang si Mary ang nagtulak sa kanya para magbago. Magkasama silang naglakbay, umaasang magsisimula ng bagong buhay. Pero sa huling eksena, ipinakita ang bar owner, tahimik na nakatingin sa sasakyan ni Frank, sinusulat ang plate number. Mukhang hindi pa tapos ang kwento, pero sa ngayon, dito na nagtatapos ang ating kwento. Salamat po sa panonood and pakisubscribe na din po. Salamat!